Yon mga idol, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo sa Goshen Resort, Bamban, Tarlac. And here, papakita ko sa inyo yung dalawang big bike natin dito, pang beginner ano. So meron tayo dito from FKM Motorcycle, Falcon X400, at syempre, yung ating kasama si Idol RJ Ryan, yung kanya namang Dominar UG2. And Falcon X400 are distributed by Pecon Solid or FKM Motorcycle, made by Dion Motors from China. Ang Dominar naman ay made by Bajaj Motorcycle from India, mga idol. Yan po mga idol. So bibigyan natin kayo ng isang magandang comparison from the specs and features. At of course, tignan na rin natin yung ride review natin para sa dalawang ito. Susubukan namin pareho itong Falcon X400 at itong Dominar UG2. So ito mga idols, I'm riding Falcon X400 at syempre susundan lang natin ang Dominar UG2. So maganda ang ating naging test ride para dito sa ating Falcon X400. Power and handling okay at solid din. And ito naman mga idols, Dominar UG2 yung dala natin. At una kong napansin dito yung smoothness ng kanyang clutch. Solid, ang ganda at very smooth ang takbo rin natin para sa Dominar. Yung katanong ko lang sa ating idol na si RJ Ryan, bilang user sa ng UG2, medyo matagal na rin. Ilang buwan na idol? Idol, siguro nakuha ko yan ng November 20. Last year lang, 2023. So last year lang pala natin na nakuha yung unit. November, December, January, February. Mag-performance na rin, nahawak natin. So marami na rin. Kamusta naman yung naging personal experience mo sa ride mo sa Dominar UG2? Bali idol, dito kasi sa bilang first motor natin na 400cc. Yes. Ito yung pinaka parang from the small motorcycle mo. Ano yung pinanggalingan mong motor? NMAX yung NMAX 155. So from scooter si Idol, then nag-upgrade siya to UG2, first big bike ni Idol to. Yun, napakaganda pala ng yung expressway legal. Yun expressway legal, tama. So yun yung pinakahabol mo talaga. Magkaroon siya ng expressway legal na beginner big bike. At ito ngayon napili na yung UG2 ng Dominar Kawasaki. So itong dalawang motor na to mga idols ay expressway legal. Legit po ito. 400cc sa kanilang ORCR. Ang Falcon X400 ay merong engine na 380cc, total displacement, 4-stroke, 2-cylinder at yan po ay 180 degrees crankshaft. Liquid cooling na rin to, 8 valves, double overhead camshaft, electronic fuel injection at yan po ay 6-speed transmission. Ang ating max power sa Falcon, 28.5 or 38.2 HP at maximum torque na 35 Newton meters. And para sa top speed, 160 to 170 km/h. At ang ating lang napansin sa ating FKM, wala siyang equipped na sleeper clutch. Kaya medyo matigas yung ating clutch dito. And i-compare naman natin sa Dominar UG2 from Kawasaki. Ito po ay meron namang 373cc total displacement, 4-stroke, single cylinder, DTSI engine, 4 valves, at yan po ay liquid cooling na rin, electronic fuel injection, double overhead camshaft, 6-speed transmission, and equipped with assist and sleeper clutch. Max power nito 39.4 HP, max torque 35 Newton meters. Top speed nito 155 to 160 km/h. So yun, any issue from that 4 months na nakaano mo? Na sa pros muna tayo, mo? Idol, no? Pros muna, sige. Maganda muna. Lalo, naging version 2 siya kasi marami talaga siyang accessories. Yun. And ang Dominar UG version 2 natin mga idols ay merong mga accessories gaya nitong ating USB charger. Hindi na malolobat ang inyong cellphone dahil meron na tayong equipped na USB charger dito. Plus new handguard cover, protection sa ating kamay. Well, at ang kagandahan din, bagong large windscreen. Maganda yan sa mahangin pag nasa highway tayo. At ito pa, meron ding top box frame with backrest para sa ating new accessories at metal bash plate para sa ating engine. So yun yung hinabol ko doon. Yung maganda rito. Oo, kompleto. Kompleto. Na-review na din ni Idol kaya hindi na rin natin iisa-isa yun. And for the chassis, para sa Dominar 400 UG2, ang frame nito ay gumamit ng beam type perimeter frame. And for the front suspension ng Dominar, naka-inverted yan or USD forks. At para naman sa Falcon X400, ang kanyang frame ay gumamit ng steel trellis frame. Kaya kitang-kita nyo yung kanyang frame sa pinaka-mismong katawan niya. At ang kanya namang front suspension, inverted or USD forks din.
Plus, naka-monoshock to via swing arm at preload adjustable. Same with Dominar 400, monoshock din, gas charge, preload adjustable din yan mga idol. Halos pareho lang sila ng kanilang mga suspension. Tapos, maganda siya yung handling niya, kaya lang pag kalaunan, mararamdaman mo talaga yung vibrate niya. So yun nga mga idols, nung ginamit natin ang Dominar UG2, napil ko rin talaga yung vibration niya, lalo kung high speed na. Pero sa ating Falcon X400, minimal lang yung vibration ng engine ito. So very smooth din. Para sa akin, sa dalawang big bike na to, dun lumamang si Falcon dahil less vibration yung engine. How about the yung kanya namang yung Negative side. Parang sa unang month, mabibitin ka na rin sa lakas niya eh. Ganon. Oo. So parang nasasanay ka na. Nasasanay na eh. Naghahanap pa na ng more power, more parang torque. gumagana siya sa akin. Tapos, kinukulang na. Kinukulang na. Tapos, ang pinaka-negative nito, mga idol, tsaka mga viewers, ang kanyang bracket, nawasak, naputol. Nasira yung bracket niya. So, papakita natin sa inyo yung naging resulta nung ano nangyari dun sa kanyang pinaka-bracket. Kasi meron tong top box bracket para sa UG2 version So yun, madali siyang masira. Madali masira. So talagang malambot yung... Tsaka alloy plastic yata siya idol. Ganon. So yun yung naging problema. So tapos... So parang nilagyan mo lang ng konting bigat, bumigay na kagad. Hindi ko nga nilalaman na yung box na yun idol eh. Wala pa. Hindi pa masyadong... Pero nagulat na lang ako, nakita nung pinsan ko. May crack. May crack na. So yun, nagdire-diretso na siya. Ayan mga idol, sa ating Dominar 400 UG2, hindi na maiwasan na magkaroon din talaga ng issue. Even sa ating Falcon X400, may mga bagay din tayong binigyan pansin para dito. Gaya nga, wala tong sleeper clutch, wala tong traction control, at medyo malakas din talaga yung buga ng init ng kanyang makina. Para naman sa ating stopping power ng dalawang to, ang Dominar 400 ay merong single disc 2-piston caliper, bi-brake caliper yung ginamit na dyan with ABS sa front. Sa atin ng mga Falcon X400, ito naman naka-dual disc naman, pedal style, 2-piston per disc. Equipped din to ng anti-lock braking system mga idol. Para naman sa ating Dominar 400, ang ating rear brake naman dito, single disc din yan, 1-piston bi-brake caliper at equipped din ng anti-lock braking system. So si Dominar 400 ay wala ring equipped na traction control system mga idol. Siyempre yung ating ding rear brake para sa Falcon, pedal disc din to, 1-piston caliper with ABS. And wala rin nga itong traction control system. Para naman sa ating mga size ng gulong, pareho lang silang dalawa. 110-70 by 17 inch yung front tire. At sa rear tire naman, 150-60 by 17 inch, parehong tubeless. So same lang sila ng sukat ng gulong. Ang Falcon naman, may wheelbase siya na 1,395mm. Sa Dominar naman, ang wheelbase 1,453mm. So mas malaki po ang Dominar. Ang ground clearance naman, Falcon 170mm at sa ating Dominar 157mm. Ang total weight naman, Falcon 185 kg, sa Dominar 187 kg. So mas mabigat po si Dominar natin, 187 kg yan. Ground clearance naman mas mataas si Falcon. Seat height naman, ang ating Falcon ay merong 790mm na sukat, one piece yung kanyang seat. At sa Dominar naman, 800mm at meron naman tong split type na upuan. Mas mababa ang upuan ni Falcon X400. Fuel capacity ni Dominar, 13 liters. Fuel consumption, 30 km per liter. Average lang yan. At para naman sa ating Falcon X400, ang kanya namang fuel capacity, 15 liters yan mga idol. At fuel consumption naman ni Falcon, 24 km per liter. So dyan pa lamang mga idol, makikita natin na mas matipid si Dominar kasi nga single cylinder at mas malakas ang gasolina naman ni Falcon dahil 2-cylinder yan. Ang ating key ignition para sa ating Dominar, yan po ay naka-ordinary key with lock. At para naman sa ating Falcon, naka-key ignition to pero kagandahan dyan, meron pa siyang keyless system na may anti-theft alarm. So mas modern tong ating Falcon X400 mga idol. At of course yung ating seating position sa Dominar, upright yan, kaya talagang relax din kahit long touring tayo. Panalo tong ating Dominar na to. At syempre, pagdating naman sa ating mga switches, meron tong pass switch para sa ating Dominar at wala tong hazard switch. So walang hazard switch sa Dominar. Pwede nyo nung palagyan niya ng accessories kung gusto nyo. At yung kanyang display, split type para sa ating Dominar 400. So yan po, meron na rin niyang gear indicator, yung ating RPM, speedometer, fuel gauge,
at meron din tong temperature at clock. Para naman sa ating exhaust sound, ito po, naka-muffler na yung Dominar UG2 kasi nga, pag tumatakbo kayo ng stock pipe, halos hindi na kayo marinig dahil mahina lang po yung kanyang pinaka-exhaust dyan. Sa atin namang Falcon, naka-colored to na LCD display at meron pa yung ambient. So pwedeng magbago yung kanyang color. Kaganda niyan, mas visible yung ating display sa Falcon. Meron din itong pass switch at hazard switch. At ito naman yung kanyang exhaust sound. May rumble na rin dahil na rin sa kanyang 180 degrees crankshaft. Plus yung mga ilaw natin, all LED lights ang Dominar 400 UD2. From daytime running light, yung kanyang headlight, high and low beam, at mga signal light niyan. At dahil nga walang hazard switch to, si Idol RJ Ryan, pinalagyan niya yan ng para sa switch ng hazard. Plus, nag-add pa sa dyan ng accessory yung sa ilaw, para extra. Lalo na kung mga night ride. So, kailangan talaga ng extra pang ilaw para dito. Kita nyo kanyang pinaka-tail light. LED din lahat yan, pati signal light. Siyempre, yung ating Falcon X400, kita naman po nyo, all LED lights din ito. From the daytime running light. Siyempre, napakaganda rin at napakalinaw niyan. Kagandahan sa ating Falcon, meron pa tong built-in dash camera. Pwede nating i-record yan while we are riding, mga idos. Extra protection din yan. Sa likod din, LED rin ang ating tail light at yung mga signal light nito. Kaya mga idols, ito po, nagkaroon tayo ng test ride. So sinubukan natin itong Dominar UG2 at ito nga napansin natin dahil 800mm yung kanyang seat height, napil kagad natin yung medyo kataasan ng konti. Pero kayang-kaya namang i-ride yan kahit na ang height ko ay 5'6". Well, dahil medyo may kabigatan din ito, napil din natin yung bigat ni Dominar UG2. At yun nga, ang kagandahan dito sa ating Dominar pag mga long touring, kagandahan dito kasi pwede tayo maglagay ng top box. Madali lang natin siyang lagyan ng frame. At sabi nga ko nga sa inyo, sa UG2 meron na siyang kasama na top box frame dyan. Yun yung advantage itong Dominar. So mas marami tayong madadalang gamit para dito. Dito sa ating Dominar UG2, napil din natin pag nasa high speed na tayo, yung vibration talaga mapipil mo kagad. Ang nagustuhan ko dyan, napaka-smooth ng clutch dahil meron tong assist and slipper clutch. Para naman sa ating Falcon X400, again, napaka-torquey ng motor na to, talagang isang palo mo pa lang, talagang lakas ng arangkada. Well, yun nga, mapipil mo din yung init ng kanyang makina pag nasa traffic ka dito. At overall naman, napakaganda ng ating handling din dito. Napaka-smooth ang ating ride para dito. Pag mga twisties o yung mga cornering, okay. Kasi nga magaan din to, 185 kg siya. At ang seat height dito talagang perfect sa ating mga average Filipino rider, 790mm, Ang nayawan ko lang dito yung clutch niya, talagang matigas at ang hirap hanapin nung neutral. So yun mga idols, ang ating pinaka-initial interview sa ating idol, si RJ Ryan. Maraming salamat sa kanya kasi pinagbigyan na tayo na mag-meet dito sa Goshen Resort, Bamban Tarlac. At taga-Bataan pa po siya. So medyo malapit na yun. So nagtagpo kami sa gitna. Ako galing ako sa Pangasinan, from Kalasyaw, Pangasinan. Siya naman from Bataan. Anong bayan? Maribeles. Maribeles, Bataan pa si idol. So salamat po kay RJ Ryan sa ating idol. So hindi nyo alam, natulungan natin siyang makakuha nitong UG2 na kanyang unit. Malakas si idol. Salamat din sa kanyang tiwala at sa kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makatulong din sa kanya. Bilang subscriber mga idol, talagang tinutulungan ko yan na ma-assist natin sila makakuha ng kanilang mga dream big bike. So yan po yung ating features para sa inyo. Comparison itong dalawa. Dominar UG2 Kawasaki at itong ating Falcon X400. Alright mga idol, salamat. Ayan mga idols, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng content, again, mag-leave po kayo ng comment sa ating video at i-share sa inyong mga tropa. Huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at like and follow nyo ako sa ating FB page. Marami po tayong gagawing mga content na kagaya nito. Shoutout po sa inyong lahat at ride safe po palagi mga idol.